Kenneth sa tiya. So, maigso na tong i-welcome si Pastor Herman Bolo. Sabagay sa balay ka, nababol ng balay, kita numutik na diwa, ang balay na tinutuyok, pangalan sa mukawas. Hello. So, sa kadakong pribiliyo nga din sa paghimamat sa matag usa kaninyo, nining kabuntagon. So, nindot mo ko kanang center. Hello, ang kay aircon man kanang dili makumaupin o kanang nay matulog. Dito. Uy. Kay basidig sa inyong balay, di mo katulog. Magkaraoking silingan, di ba? Saba. Nya diri makatulog mo hinanok mo di. Kung wali makapahatag og katulogon. Kasi ra pud na. Sige. Kanang sanitas pagtulon-an nga adunay kalambigitan sa gitawag ba nga sa kinabuhi nga mabungahon. Productive. Nga kini nga message karon mo ni sa gitawag ba nga gikaintapan. Laom kay nga Cebuano no, gikaintapan ngano mi Cebuano laglom buko-buko. Kay mismo bang mga pastor nini kanang taha ba? Diba si sister, si brother, maupin niya. So, kini mga butanga nga akong iminsahe karon kaninyo, nayuban na niya nga din, naghimo na. So, mahulog na lang nga kanang pang-refresh. Ay, kanindot, kay nahimo na ko na. Pero katong mga kaigsuunan nga medyo mapulay pagkasabot, lindot ni. Di ba ningon si Kristo nga, seek ye first the kingdom of God. Mismo gamayng bata ana, makamemorya. And all these things shall be added unto you. Unaha, diretso, unaha ang Ginoo, kaya tanang butang musunod ra. Kung unahaw ng Ginoo, ang tanang butang, ang tanang gikinahanglan sa panglawas ng nga bahin, musunod na di ay, pakapin naman di ay. All these things naman, no? And all these things, pakapin. So, ang problema, ang pakapin, may giuna, si Kristo may naulahi. Maunang nag-struggle. Amen? So, magampo sa ta. Magampo sa ta. Aman nga langit no, sa kadakong pribiliyo, sa pagbarog sa mga tubangan, uban sa kong mga kaigsuhunan, sa kaimportansya sa mga pulong karon nga mong tagaag, paambit sa mong kinabuhi. Among giawhag ang imong balaang espiritu, nga mo'y maghatag ka na mong simple nga pagpasabot, ug ingon man sa pagpabuhat niini, nga dunay kalambigitan sa imong kahimayaan, ug sa imong buluhaton, sa ginghalian, diri sa kalibutan nga maong pagkamatarong. Ang tanan nga mga kadaugan, kalampusan, bisan pa sa paghimo nining mga butanga sa imong mga sugo, kami o Diyos, kanunayong maghahatag kanimo, himaya, dungog, gahom, kakanimo ang tanan, sa ngalan si mong bugtong anak, na mao si Ginoong Hesukristo. Amen. O amen. Kining gitawag ba nga, ang mga kapanahunan, ang mga katuigan, ingon man ang gitawag nga mga takna sa kinabuhi, sa usa ka bulahanon nga tao, blessed person. Kanang nakalink yun, nagyo sa kinabuhi nga katingalahan o kahibulungan, nga kinabuhi nga kasinatian. Ang pangutana, kining katingalahan o kahibulungan, na-experience na. Kaya mura bitawag ang atong kinabuhi, unalag ka lang gatuyok-tuyok na lang usab sahay ba? Kaya kining gitawag nga pagkabulahanon nga tao, spiritual nga tao,
Bisan sa gitawag ba nga sa worldly nga standard, sa kalibutanon nga sukdanan, bisan di siya dato, pero sa gitawag ba nga quality of life. Kinabuhi nga din, perfect yung pagkaninduta. Nga din, mismo ang mga dato, masuya, masina, nining kinabuhi Atong hinumduman, matod pa, ni Apostol John sa ikatulong Juan, versikulo 2, nga din, ang iyang greetings ba sa iglesia, nga manginaot ng ko, nga din, ang inyong mga kalag, ang inyong kinabuhi, panalanginan sa tanang aspito. Sa to pa, kung mahisgod galitag blessing, sa tanang aspito sa kinabuhi, oy mukunik di ay, kasaman napita, pananglitan, ang aspito sa imong kinabuhi, aspito sa panglawas nun nga bahin, aspito sa imong relasyon, aspito sa imong pagpanarbaho, aspito sa imong pagbati ug sa imong pangunahuna tanan kinatibukan. Ito pa holistic. So, mining kabuntagon atong diskubrihon ang mga butang nga maghatod sa panalangin sa kinabuhi nato. So, ang akong dadon nga tema karon o titulo sa akong mensahe, God must be first. Ang atong teksto niini, gikahimutan isang istorya, gimuan ni istorya, mga nako ni demon possess. Bisag usaon nila cast out, di man makast out. Pag-ingon na sa pastor, malakay tritin. Ang yawa na hawa man. Nahadlok ni sa tayt sa nupirin. Sige. Malakay chapter 3, verse 8, na mo padulong tangan ni sa kuan. Verse 10. Pipila lang ka mga bersikulo, mga kaigsunan. Malakay chapter 3, verses 8 down to 10. Okay, ready na akong basawan ha. Will a man rob God? Yet you are robbing me. But you see how we rob you. Tubag sa Ginoo in tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you are robbing me. Itikasan. The whole nation of you. Verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, so that there may be food in my house, and test me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you a blessing until it overflows. Ang NISA nga scientist, US ba? Pila ka months nga nakabot sila Mars? Almost 7 months or 6 months. Gaya no? Kapag abot sa Mars, atong nakita dito ba? Uy, sama na nga lugar. Barren, desert. Pero ang promise sa Ginoo, heaven comes down. Imagine mo na. Nga matod pa sa Ginoo, sige, buhatan akong pahimo ninyo, pakipunta mo nga ang langit manaog sa yuta. Experience tani? Pwede tang maka-experience niya. O subayo na to ang gitawag ba? Ani sa ta sa gitawag? Kang malakay last book na sa Old Testament. Kung sa may mga background na ni, unsa may foundation ni nung naabot man tanini. Now, ang gitawag nga first things first, actually, mo link na siya, mo connect na siya sa gitawag mga kamatuuran na mabungahon diha sa Biblia. Okay. When it comes sa gitawag nga prayer, ang Bible nagisgot yan na for almost 500 verses about prayer. Pagkadaghana. Hindi, concerning faith, mahitungod sa pagtuo, 500 kabuok subject o topic mahitungod sa pagtuo. Ang pinakanindot. There are more than 2,000 verses nga nagpahinungod, mahitungod sa panalapi o sa imong kabtangan. Nganong concern man ang Ginoo sa salapi? Kaya nga naman, tungod sa pinansyal usahay, ang Kristohanon, mapiktahan ang iyang pagsimba sa Diyos. Di ba?
O lalimang ko ka nga maminaw kas pulong sa Ginoo, ang mata ray nakapokus pero ang unahuna, nang kaldero nagkulob dito. Di ba? Napakoy utang, napakoy water bill, electric bill, telephone bill. Unsa may solusyon ini? May ang Biblia, ang mga pulong sa Biblia, na ikitawag mga paradoxes, kapalag-ingnan. Imagine mo, matupang Kristo, kung gusto kang mabuhi, ilimod ang imong kinabuhi. At ingalam ka na, di ba? O gusto kong mabuhi, o kailan na ako ikalimod, self-denial. Kung gusto kang kagawasan, kailangan mag-ulipon ka. Bali ba? Katapusan, kung naka sa kawadon, hatag. Pero ka ng mga butanga, adun lagi panghitabo. So, out sa gitawag ba? Sugot ang mga 1 hour taan yung mahuman. Importante kayo na yung man. At least ba, na magkita pa sunod, magkita pa mangyod ka, na mga dagkong panghitabo sa kinabuhi. Okay? Okay. Out sa gitawag nga 38 parabol sambingay ni Kristo, ang 16 ini, nagisgot siya og panalapi. Ano man? Because money is actually a test from God. Uy, examination mo din yung kwarta. Nadala ko kwarta. Money is actually a test from God. At the same time, ang Joseph, siya mismo, nagpasulay. Sa nabasa na to sa Bible, cover to cover, di ka kakita sa Ginoo nagpa-challenge siya nga magpasulay siya. Diri ra gyud sa Malakay kapitulo 3 bersikulo 10 hangtod sa 11. Sa ato pa kini mga butanga hilabihan ka krusyal. Mo ni mohatag niya nimo revolution sa imong kinabuhi. Nga mayon ka oy tinuod gid ning asin ko. Tinuod gid ning nga din kahayag ko. Kaya naman, naapil nimo ang aspito sa tanan ng mga programa sa Ginoo sa iyang gingarian, labi na gyud kining gitawag nga sa paghatag. Okay. So, ang imong pagkupot sa kwarta, naglarawan man ni sa imong gitawag, kinsa imong giuna. Kinsa yung loyalty nimo ug unsa ang imong pagbati niini. In fact, mao ni siya. Ang kwarta mao yan mag-dictate nimo o maghatag ka nimo direksyon sa dagan sa panalangin sa imong kinabuhi ug unya di sab ka panalanginan. Now, aron masabtan nato ning area sa giving, atong kanang ibalik sa gitawag nga pundasyon, ang gitawag ba nga idea sa unang bunga, first fruits. O kining gitawag nga idea sa gitawag nga kamagulangan or tithes. Kanang mutats man taniya na, aron masabtan nato ning atong gibasa karon. Now, kung mag-iskot ang tithing, tayo ba nga church ganyan, allergic kayo? Mismo pastor, mataha o sangyaw ni mo bitaw ni sa diyang nag-invite na ko sa Pastor Kenneth. Nit, nakawali na kag mahitungod sa giving, sa wala pa. Ayay, ing. Bitaw. Adunay confusion ani kung makulangan ta sa gitawag nga pagpanabot ba. Labi na nga kining atong gipuy-an karon nga period, grace biya ni. Old man ni siya. Kini atong gibasa sa Old Testament ni. Aron na naman ta sa grace period, New Testament naman. Mabitang atong i-connect aron atong masabtan, di ba? So ang tithing, first fruits, una nga bunga o kamagulangan or giving, nagdaganda na sa gitawag nga giving. Makahatag ni siya kinabuhi o kagawasan sa pagtuo. So ang financial nga president ini, kay kaniadto sa panahon ni Moses, wala pa may gitawag nga mga panalapi. Apan sa Exodus chapter 13 verse 2, nagisgotig may tungkol og first. Exodus kapitulo 13 versikulo 2. Matod pa sa Diyos, consecrate to me all the firstborn
Whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and beast, it is mine. Consecrate means ihalad, ihatag kanako ang tanang magulang. Sa bisan kinsa nga diin magsabak ang mga katawhan sa Israel, tao man o hayop sila akoa. Nag-require ang Ginoo nga tanang kinamagulangan nga nasa sabakan sa tanang inahan, nag-declare yun ng Ginoo, ako anak. Even sa hayop, sa karnero, basta magulang, ako anak. First, so, tanan nga first, magulang nga hayo, ang magulang nga tao, na laki, ingon man, karnero, iya sa Diyos, iangkon yun niya. So, the word firstborn, kining gitawag nga kinamagulangan, diri sa Exodus, gibalik-balik sa 16. Kining yung church ba, yun kayo. Humay-humay, lapu-lapo. Repetitious, no? Humay-humay, rice-rice, lapu-lapo. Exodus chapter 13, verses 12 and 13. Chapter 13, verses 12 and 13, nagaingon, that you shall set apart to the Lord all that open the womb, that is every firstborn that comes from an animal, which you have. The males, mga laki, shall be the Lord's, but every firstborn of a donkey, you shall redeem it with a lamb. And if you will not redeem it, then you shall break its neck, and all the firstborn of man among your sons, you shall redeem. So, gikuha na ito ang sinugdanan. Anong na area sa gitawag nga commandments diri nga giving? Sa panahon pa ni Moses, nanay commandments ang Ginoo sa pag-instruct sa mga katawhan ng mga Hudiyo na ang tanang mga kinamagulangan, iyaha. Oh. Ug hayop man na, iyaha. Karon, sa itong ikaduha nga basa, nag-iskot man diri gitawag nga sacrifice. Da adunay gitawag nga redeem. Matod pa sa Ginoo. Okay. Ang tanan nga mga anak nga lalaki basta healthy ganina, walay depekto, ako anak. Ngano man para halad. Okay? Apan kung ano na gitawag nga mga asno, mahitabuan niya na ang kanang asno bisag kanang himsog na siya, wa na say depekto, di sa disabled, di sa buta, di sa kuan, i-redeem na siya. Sabot ba? Pabaylo pabayloan o karniro nga maayo aron magamit sa paghalad. Ano o? Kaya kung sa Ginoo karniro raman ngamoy himuong halad nga sakripisyo panahon silang gitawag nga sin offering. So ilabihan kay importante nga masabtan nato ang prinsipyo sa gitawag nga firstborn. Nga ang gitawag nga kinamagulangan, hayop man og tao, para gyud sakripisyo or para redeem. Walay third option. Mora gyud ang duha, sakripisyo o kung dili gani maayo nga klaseng hayop, pabayloan para itubos. Now, with that in mind sa atong nabukan, inumdo mo ni John the Baptist, siya lang si Jesucristo kapadulong niya. Masa may deklarasyon ni John the Baptist sa John chapter 1 verse 29. Behold the Lamb of God. Ano man si Kristo? Kinamagulangan. Tanawan ninyo ang karnero nga may maghuga sa tanang sala sa tao. Si Kristo, kung i-connect na to sa panahon ni Moses, kinamagulangan, di ba? Sa pamilya, niusig ni Maria, kinsa mas Kristo? Eldest. Nya, siya si Kristo naglakaw, spotless man siya. Perfect man siya. Wa man siya depekto. So, tako siya nga isakripisyo. Karon, kita, kumparar ta. Depektoso man ta. Di ba? O, sinners man ta.
So kailangan adunay mo redeem. Oo. Kaya matod pa sa commandment si Moses, kung di pituso gani nga hayop, pabaylo So ang rule ni Kristo mo ni, para sa sacrifice, at the same time, para redemption, para nato. Now, si Kristo gawa sa gitawag nga kamagulangan nga dayag nga isakripisyo para ta igitawag aduna tay redemption. But pasabot sa mata sa amahan, si Kristo mo'y una nga tithes. Sa Old Testament may connection ang mga pahimangno niya sa nasod sa Israel ng tanang kinamagulangan, isakripisyo, ihalad para sa Ginoo. Pag-abot ni Kristo, si Kristo may unang gihatag sa tao nga sakripisyo, but pasabot kong sabto nato na Jesus is God's tithe. Ang amahan, mihatag kang Kristo ngadto sa tao, pinagi sa pagtuo. Ang Ginoo kinahanglan din mo tuo. Ang amahan, mihatag kang Kristo para sa tao, isip tithe sa ikapulo nga sakripisyo, pinagi sa pagtuo. Kanong gihimo man na sa amahan, ngano man? Tanawa, anitabo karon. Nga tungod gagihatag niya si Kristo, pinagi sa pagtuo, nalantawan sa amahan, nga sa unahan ining akong gihimo mato pasamahan, nagay maluwas. Ikaw ako karon, naa karon, epekto sa nakita samahan sa iyang gihatag nga mao si Kristo, nga mo'y sakripisyo, mo'y unang tithe ngadto sa kalibutan. Romans chapter 5 verse 8, di ba? Ningon, God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Sabot ba nga, sadyang wala pa tayo pagtuo, wala pa tayo makapahinulsol, wala pa tayo ilag Ginoo, wala pa tayo maluwas. Gihatag na si Kristong daan. Uban sa pagtuo sa amahan, nga kini akong gihimo, nagay maluwas na ini. So, mausap ni. Ang imong paghatag, kailangan, usa ni mo makita ng panalangin sa Ginoo, muhatag sa ka. Diba? Kaya imong paghatag, saan man na, mark man na si imong pagtuo. Unya, ang kini ba? Nagrecognisar man ni sa imong pagsalig. Kini, simple, kwarta ni sa papel. Pag imo na ning ihatag sa Ginoo, oy, ang imo ni bening kinabuhi. Nagrepresent ba ni, naglarawan ba ni sa imong kasing-kasing. Diba? Ang imong pagkamatinud-anon, ang imong pagsalig, ang imong pagtuo, oy, apel ni ini. Kaya sa pagkatinuod, ang promisa sa Ginoo sa Biblia, manalangin siya sa gitawag nga obedience. Mabitang misunod ta sa Ginoo, mituo ta sa Ginoo, tungod sa promisa. Di ba? Kagway promisa, ang putlag, mga lagad ba ta? Tungod kay naay promisa, naay nakaangot diya nga din obedience. Kaya ang obedience, adunay reward. Uy, kanang, wala akong mga saba ha? Wala ra. Sige lang, humalibit ako tani. Tanawa, sa inyong nabasahan sa Book of Exodus, ningon ang Ginoo, ngano man gyud nga diin, sa 10 plagues ba, ang gitawag nga mga kamagulangan, mo may nangamatay? Kaya nga naman, ngano nangamatay man tong gitawag nga mga, anong kinamagulangan magigi-require sa Ginoo? Iyaha man na. Diba? Buditso ko ha. Yung gitag tithes means ikapulo. So dito ta. Sa 100,
O kaan mo 10%, kaya mabilin. Lubinta. Mano siya. Yung ganitag first, pagdawat na ko ini, kailangan ako na ning bahigon. Ang tinani, first man siya. Kaya pag-ingon sa Ginoo nga, ang tanan nga firstborn nga animal, ako Sa to pa, pagkatao pa lang, bisag siyang pa nakabuok ang masunod-sunod, ningon dyan ang Ginoo nga, ang firstborn na ako Ilain na yun. Sistema, prinsipyos Biblia. Pagdawat na ko 100, ako ning sensilyuan, ang 10 pesos, ako na yung ihalad para sa Ginoo. Ayaw gasto ang 100. Kaya gasto ang ganun mong 100, dili na sa first. Amen? Usahay, kadagan ko masipyat ani. Oh. 1,000 imong na-receive. Sugod ang ta sa tithes ha. Kaya palambuon kayo mo sa Ginoo, kamo naman yung dugang-dugang anak. Diba? Sikreto mo ni siya. Ang gist ni ini, mabilin o binta. Actually, ang tin ini, ang tin imong gihatag sa Ginoo. Mo ni say mo redeem sa nubinta. So may sabot sa kung punto. Ang nubinta ni mong nabilin, ang Diyos may baluan na unsaon niya pag states out, unsaon niya pagpadaghan, kanang nabili ni mo. Ut pasabot, ang imong 10% gagihatag sa Ginoo, mo na kinabuhi sa imong nubinta. Kuha ninyo? Nabito niyo kung kinit-nit, pwede ko mawalig 2 ka Sunday. Kay, emiro conditional ba may tungod sa giving. Sabi ninyo, sa church na ako sa Batolite, every year, mag-conduct yung 3 weeks may tungod ini. Kada tuig na. Ako na yun ang schedule. Importante man nga makamobilize ang church, may tungod sa finances. Walay problema sa gitawag nga eternal security. Ay, luwas na ta. Matay problema ni ana. Sikinit pa nga sikinit, grabe nagdoktrin. Luwas mo. Unconditional pa na, di ba? Kaluwasan na nga, di na lang mabawi. Pero kining giving, conditional man eh. Kung dili na mo himuon, wala may tabo si mong kinabuhi. Matol pa sa itong gibasa, you rob me. Inyo kong gitikasan. Kaya part man sa indictment sa Ginoo sa Israel, nga din, nag-backslide na ba ang mga Israelita? Even ang gitawag nga pagsimbay nila sa Ginoo, wala na, nawagtang na. So, doon ay akusasyon ng Ginoo nila. Sakit kayo. Di ba? Palangalitan, akong anak. Mga sawa uri na. Sa dili taiter. Oy, gilad yan mong Ginoo sa pani akong anak. Uy, lisod kini akusasyon. Mingon ta. Ay, pastor, grace period naman ta. Bitaw. Grace. Nausab naman na pastor, kay old man na siya. Pero adunay prinsipyo sa Biblia, nga wag yun mausab. Usana ni siya. Kinabuhi man, nemo, kinabuhi sa iglesia, kinabuhi si mong palibot. Diba gusto tang mutabang? Nilot na lang, mutabang ta. Kuot mo ka ba? Mabilag, yampo ta ka, brad. Imong mga parente. Pakaduol sa Ginoo. Yampo ta mo. Di ba? Makadungog imong mga parente. Kabalon sa mo ampo. Tagaan ni mo. Diha ang katingalahan. Amen. Light of the world man kata. Salt of the earth. Dungaga na to. Amen. Usahay, maglantaw ta sa pangitabo sa itong palibot, sa itong pamilya, may ulit kaluoy nila. So, ilabihan kay importante kay matod pang Kristo sa Mateos 16, versikulo 25. Sa bisan kinsang kawad-an sa kinabuhi, para sa kuha, para nako, sila makabatog kinabuhi. Apan si bisan kinsa, nga sana, mo withhold sa kinabuhi, di mo tugyan sa kinabuhi para nako,
sila kawad-an. Tinuod man na. Amen? The first belongs to God. Ato ning mabasa gikan sa Genesis hantod sa Revelation. Mabito lang Matthew 6:33. Laom kay na isang diyan napita. Kaya naman, og faithful lang dito sa gitawag nga giving, imagine nimo, ang panalangin ba manguhit nimo? Luyo man sila, di ba? Oh, mao may sitwasyon. Kung faithful lang dito niya mabutanga, part man gud sa sanctification. Di ba ang part sa sanctification sa atong kinabuhi karon kay naman ta sa New Testament, di ba? Prayer, Bible study, cell group, part man na siya sa sanctification. Labi na ni. Abi mo kining lapo-lapo, daghan ba kay yuta din bakante. Makapalit pa mo. Kini mo'y tinud-a. Amen. Testimonyo na ko sa kong iglesia mao ni. Ikaupat man ko ikalima ko nga pastor. Oh, diya sa akong gipastoran karon dito sa Batulite. Kasi lag simba dito, kapadala ko video recording, tanaw ra TV sila. Oh. So sige lag simba dito, physical worship ra. Ako di man jud ko mo risk ko kadto, pa mo koy vaccine. Ano ito po? Sa diyang usa ka pastor, naghangyo ka na ako nga, kaya gipromote man gud siya sa Living Word sa men, nga himuon sang head sa evangelist. So, bakante. So, yakong gihangyo, adiya dayon. Sugot ko sa Ginoo man. Nga, nitabo po ito nga bago ming graduate sa IBI, sa Biblical Studies na mo. Ani commit ko. Pagka Domingo o pagka Sabado, biyahe mi abot mi kadlawon. Dito na mi dayon sa kay pidikab. Oh, abot mi atong gitawag nga worship center. Naog mi pidikab. Kuha sa yabi ang pastor nga kung gikuyugan, gi-unlock niya yabi kawayan. So nagtuo ko nga din pagsulod namo, mo na dayo entrance. Uy, nituyok pa man mi. Uy, ang entrance dito des luyo. Yung ko unique po ni simbahan na da. O entrance to sa luyo. Luyo entrance. Sige lang, okay lang. So tungkol kay mga pastor nga kung napulihan, mga evangelist man sila. So kung evangelist gani, grabe gyud lang gitawag mga kauhaw sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Imagine nimo nga bisang asang bukiran abot sila. Katong upat jud ka pastor ka puli-puli puro evangelist. So pag abot ako dito, nanay kalag. Lipayan na ako kini. Na may kalag, redimid na ni. Hindi na ako mahago nini. Oh. Kaya kung akong ikumpara ng akong kinabuhi nila, ay layo ra kay ko sa kabugihan. Ay grabe. Grabe jud. Oh. Grabe. Di ko kasurpas silang kakugihan sa kalag lang sa nyaw. Ay layo ra kay ko. So kinala may kalag. So ang pangutan na karon. Kay evangelist man sila. So why sila concern mi tungod sa basta kay aduna lagoy kuan. Tigumanan, mao man sila. Oh. Tanaw ko sa church building, ang bintana kanang murag kag mag-flag ceremony ba? Ngita kag tukon brad. Ana ba? Oo. Oh, ana jud. O na bintana nga close open. Ya kung maglock na, mangitag lansang, mangitag bangag ano pa. Oh, ana siya. Ang sound system tulo ka baffles. Oh. Ang kultura ra ba sa Batulite, hilig og video karaoke. Nya banda man ni. Ko uy magbanda-banda ta nya. Buton sa ning banda ha. Oh. Moto. Itawag na kong tesorer ko. Patalama ko nukos passbook. Aka ng bank book. Ko may kamay kwarta. Gamay ra yun. Ko out of 8 years or 7 years, maura ni natigom. Moto. Ampo sa Ginoo ang ipawali. Giving man. So collection ko ng materials about books. For almost 7 weeks ko nagwali giving. The response man ng church. The response. Pagkasabot. Oh. Imagine mo ang nagbike, after pila ka tuig, nagmotor man. Nakamotor na. Nya katong may motor ng daan. Unsa? Uy, may auto na. Kurang-arang pala kong member. Oh.
Ya, taon-taon, ang gitawag nga bintana nga portahan nga post open, ya flag ceremony nga bintana, pinahimong jealousy. Abtag mga pila ka mga katuigan. Nabalhin na namong entrance sa gyud na tinuod. Unya kristal na. Ngano na kristal man? Uy, nag-aircon naman mi. Niadtong January, kay kanang yutaa, installment man na. Nya didto na maglabad ang mong ulo basta mingon lang tagiya. Uy, nagkinahanglan ko og 50,000. COVID pagod. Potong usan ako kadiko ni hangyo pastor mag-worship gyud ta. Kaya ang tagiya to sa Manila magsigig request. 30,000, 20,000. Bukat. May usagod ka member namo ningon kay pastor. Murag di ginato ni mapalit ning yuta. Ay ni give up na siya oy. Tungod sa dako kayong amount, yang mga member masabi laban. Aduna ko'y member nga tighter, negosyante, ay nagmasakit pag yun. Sa financialist sab sila. Nasigig pangayo kay installment man. Yatong January, mo ni, naka-impas mi sa yuta. Time pag yun sa COVID. Ano man, ni-response man ng church, mahitungod sa paghatag. Na ikalambuan kay imagine mo ningon ang Ginoo, sulay ko. Sulay ang Ginoo. Tanang aspito sa kinabuhi mahitabo gyud. Gusto tag katingalahan kay God, Jesus Christ is wonderful, ay maka-experience yu ka. Dili ni ulog-ulog, pulpito taon ni. Akong anak nakagraduate sa Southwestern University pa. I-confess nyo ko sa akong mga member, tungod sa inyong pagkamanginatago, nakagraduate akong anak. Mas may mangguna nga pastor nga din ang trabaho niya, tuon na lang yun siya ba? Isod kaya ang pastor nga din magtuon pa yun sa niya, bukas, alabang. Mawala siya, nagyan napita siya ang gitawag nga konsentrasyon. So the first belongs to God. Mao ni ang gitawag nga tithing. So ang gitawag nga diri ba nga ang gitawag nga giving is a test. Examination man dinhi sa Ginoo. Totoo pa ang Ginoo naghatag og pasulit or test pero gahatag sa pagtulunan. Ang ato na lang estudyuhan nga buhaton nato kay ngano man sidang atong buhaton na ay promotion. Mabitaw lang sa mga eskwelahan, maestro ug maestra, di ba? Usa sila mohatag og exam, na gitawag ng mga lessons. Ngano man kay mo og mapasaring bataa, promotion gyud ni. So mausab ni siya. Okay. Pero ningon man ko nga ang 10% or tithes usa ka test. Okay. Pila kasugo ang balaod ni Moses? Pulo. Pila ka plagues ang gihatod sa Ginoo didto kang Parao? Pulo. Si Jacob, ikapila nga din ang sweldo, pilo-pilo kanag yung usap-usap, niliban, pulo. Sa ato pa, money, imong paghatag is a test at tubangan sa Ginoo sa imong kasing-kasing. The first of the first, Exodus chapter 23. Verse 19. There na, the first of the first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord, your God. Exodo Kapitulo 23, versikulo 19. Ang unang abot, unang bunga sa imong kaumahan, imong pagkadadon didto sa balay sa Dios. Balay sa Dios. Wala mingon diri nga, usay God, ang atong ikapulo usahay say ilabay na to nga to sa radio ministry may man na siya. Part malas programa. Pero ang instruction diri is house of the Lord. Kaya kanya to mga farmer man sila, di ba? Mag-uuma man sila kanya to. Kaya nitabo mama ni, ang 12 tribes sa Israel, ang 11 ka tribo, nangabuhi man ni sila. Apan ang mga Levites, concentrate man sila ngadto sa templo.
Wa man yung mga trabaho. So kung unsay abot nila, ihatag nila dito, ang ikapulo, ihatod nila sa balay sa Dios, aron adunay makonsume, adunay mahimong programa. Amen. Isaron sa karon nga kapanahonan, nagkinahanglan man ang church of finances para makamobilize siya. At the same time, sa may mutuo nato nga Dios manalangin nga kita nakapigado. May lang ang testimonyo. Ang Ginoo concern kay sa panalapi. Oh. Credible mo kung ta, credible witness biya ta sa gospel. Na mo reflect din sa atong kinabuhi. So the house of the Lord, imong ikapulo, kalanta. Ang imong ikapulo, iditsugin nimo sa balay tigumanan. Magdepende na sa pastor o sa mga leaders o saon nila na pagsabibay. Basta ang instruction na diretso sa balay alampuanan. Amen. Di man maka-receive gani ka, kailangan nato din mga trabahante naman, mga teacher, banker, o manager. Pag-receive nimo sa imong sweldo, pila ganing amount, laini dayon ang Ginoo, ang iyang first dayon. Ayaw gastuwa imong kwarta, nya usa ka mohimog 10%. First man. So Proverbs chapter 9 verse 10. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. Ang first fruits imo ning hinaguan. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Tagaig pagpahod ang Ginoo sa tanan nimong kabtangan bot sabot ang imong hinaguan. Ang unang bunga sa imong hinaguan. Saan sa Ginoo ang budiga. Ang imong panudladan pagkapunon sa Ginoo sa labihan. Even ang promosyon iya sa Dios. Ang may panglawas iya sa Ginoo. Kailong mo sa gitawag nga Jericho. Pagtabok nila ni Joshua sa Jordan, Jericho naman dayon, ang dako nga syudad. Ingon din Ginoo, timaan ninyo, sa pagsulong nyo ng usa ka lugar nga Jericho, ang tanang kabtangan diha, bulawan ug silver, akoa. Mato pa sa Ginoo. So pagkamkir nila ni Joshua sa Jericho, ang naitabo mao ni si Ikan, usa ka Israelita, ay nanguha man. Apangutana sa, nganong ingon man ang Ginoo nga Jericho, ang tanang kabtangan sa Jericho, ang mga bulawan ug silver ako, kaya nga naman, Jericho is the first city. Amen? Seryoso kay ang Ginoo sa mga una. Tanawa, nga si Ikan, namupho dayog mga bulawan, mga silver, mga precious metal, unsa may nitabo sa tibuok nasod sa Israel, gitonglo. Ano man, stolen man, robbing man. Now, dirin dapita sa verse 8 sa Malakay, will a man rob God, yet you are robbing me. Gitikasan. But you see, how we have robbed you in tithes and offerings, pinagi sa ikapulo, o sa paghalad. You are accursed with a curse, for you are robbing me. Sakit, no? Pastor, grace period naman taron. Grasya naman taron. Oh, tinuod na, pero mao ni siya. Sa imong pagdawat ni Kristo, sa imong pagsalig ni Kristo, wa ka makasala. Oh, makasala biyata. Nya kining gitawag sa giving kung taga nato ni dili seryoso nga mga pagpahimutan niini. Sala ni. Ingon ta nga sa Old Testament no lang na. Grace naman taron. Ingon din ta nga. Di ba ang ayaw pagpanapaw Old Testament. O tinuod na sa grace pwede na ta kapanapaw. Kay nausab man. Na ay prinsipyo sa Biblia nga wa gyud giusab sa Ginoo.
Labi na diri sa Malakay chapter 3 nya verse 6. For I the Lord do not change. Di gyud siya mausab. Kung sa gani prinsipyo nga ikaayo sa iyang mga gitawag nga mga kaanakan padayonon sa Ginoo. So giving ang first fruits, firstborn, ang tithes gikan sa Genesis paingon sa Revelation konektado na ang tanan. Sa mga paghalad ni Abel o ni Cain, di ba? Genesis chapter 4 verses 3 and 5. Genesis chapter 4 verses 3 and 5. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel in his offering, but he did not respect Cain and his offering. Nganong gidawat man, nganong girespitaan man, girespetuan ang halad ni Abel. Firstborn man. Samtang kang Cain, dili man first fruits. So book of Genesis pa lang sa sinugdanan, ang Ginoo concern kaysa sa gitawag nga first things first. So, kinabagulangan, kay si Kristo mo may kinabagulangan, nagulagway sa paghatag samahan nga ni kanato, nga mo'y pag-redeem kanato, nga may tabo, ng larawan nga si Kristo mo'y ikapulo samahan. Padulong sa gitawag nga unang bunga, ang mga abot, sa imong hinaguan, ang first niya na, ang 10 niya na, iya sa Ginoo. Verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, so that there may be food in my house, and test me now in this. Ay, kalisod na nino. Pagingon sa Ginoo nga, sulay ko. Kung sa may larawan ni anak, grasya na. Di ta makabasa sa Biblia ang Ginoo magpa-challenge. Kinsa makamu-challenge sa Ginoo? Di ba? Di ta ka-challenge sa Ginoo. Kung ini gayon na, nagpasulay siya. Sulay ko. Oh. Sulay God. Pakit-on ta ka. Langit manaog sa yuta. Oh, amen. Sublion ako. When it comes sa gitawag nga salvation, save na ta. Wala na siya problema. Pero, in a matter sa gitawag nga sanctification, sa giving, kailangan ibalansin na to. Amen. Ibalansin na to. Kaya part man gunisa sa gitawag ba nga reward sa obedience, gusto sa Ginoo nga atong matagamtaman. Sa man ka, panikad na mo. Ha? Panikad na mong muhatag mo. Dito mo. Ang failure sa church, basta di ni sa mawali. Di gani mawali. Way mahitabo. Luwas. Oh, wala problema. Pero ang gitawag ba nga struggle? Amen? O niya, naman ta sa lawas. Mukaon biya ta. Mampisti biya ta. Magpahumot biya ta. Diba? O di man pulmayo nga din manimahot ang inununan. Oh. Diba? Napamanta sa materials. So, nakinahanglan tag materials. Ano siya? Isa may nakautang ka na to. Ang solusyon, mawara yun eh. Pag-ampo ka, tinuod na. Biblia, basa ka Biblia, tinuod na. Nindot na siya. Pero din mo ni sa ma-apply. Wala. Living word nga min church na to. Ano ni nana na? Tingala ko mga pariner ana. How come si Brother Mel nakahitabog inana? Ang tubag ni Brother Mel, giving ni sa local na kong mga members. Legacy na sa pagtuo. Oh, lisod ka na abson.
Oh. Ako lang handom makita ta sunod. Kabubuton sa Ginoo. Nanay na itabo. Amen. Basig kamoy gamiton sa Ginoo pag revolusyon. Tako kayong kausaban ba? Pag ingon sa Ginoo nga ablihan ako ang langit, di ka imagine na unsa na ibutang ibubo sa Ginoo. Pwede man nga din relasyon nga nangaguba i-reconcile. Panglawas nun nga doon ay dipiktoso, doon ay balatian, ayuhon. Ay daghan kining aspituhan ni kining mga butanga. Ang imong talento buksan sa Ginoo, ang imong kining butangag purpose sa Ginoo. Dagaan tag pananaw nga nindot kayo part man ni. Kining tanan limang ka langit manaog sa yuta. Tungod lang ani mga butanga nga din usa ka desire sa Ginoo nga buhaton sa iyang mga katawhan, katapusan mo ni. Sa Exodus chapter 13, verses 12 and 13, mga pahimangno ni Moses sa iyang mga katawhan. So it shall be when your son asks you in time to come, saying, what is this? Nganong kahalad mo amahan? Dadi, nganong kahalad mo mga karniro, mga hayop? What is this? That you shall say to him, by the strength of the hand of the Lord, brought us out of Egypt, out of the house of bondage. Uy, abi ni mo anak, no? Ako ning himo. 400 years ming naulipon sa Ehipto. Nakatop pagkaulipon na mo, morag kahimtang destiny na to. Tungod sa gamhanan nga kamot sa Ginoo, nakalingkawas mig, nahimo ming gawas nun. Gidala mi diri sa yuta sa saad, sa labihan na tambok nga yuta, dagag dugos, dagag prutasan. Ug nahimo ming gawas nun. Mao ning gihimo na mo ning mga halad, mga gibing, mga sakripisyo, tungod sa gihimo sa Dios kanamo. Mausab ni ang mahitabo kanato. Amen. Nakasabot ak unsay grasya, nakabaton tag eternal security, gibutangan tag paglaom sa Ginoo. Karon sa may angyang himuon nato. Katapusan na jud ni. Kumukaon tag Jollibee, ukaon tag McDonald, ukaon tag Chowking, utangon ba nato? Sis. Dili oy, no, wala kay card pwede, pero bayad na ng card, no? Bayad yun ta, okay? Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but every word proceeded out from the mouth of God. Mao na siya. Mga pasiaw lang ba? Pulong man ni sa Ginoo. Ato ding librihon. No? Pagkaon sa kalag sa atong eternidad nga pagkaon. Amen. So, sige lang. Subay lang ta sa mga pagtulunan sa Ginoo. Himua lang. Diba? Butang yun nga dili nimo kamahayan. Sablion ako, anong importante ang imong 10%? Ang mabilin 90. Kaya diya sa imong 10%, mo imo trigger nga imong 90, makalahutay, kamo na i-redeem sa Ginoo. Sabot ang 10% mo mo ni sa redemption. Muy muluwas sa imong 90 kuno saon pagpainat sa Dios ang imong mga galastoon nga din ikaw dili kawad-an. Saad man na niya. Amen. Okay. Mag-closing prayer ta. Amahan nga langit no namong gipasalamatan o Dios. Ang buot nimong kagustuhan, tinguha sa metabo sa mong mga kinabuhi. Yes, Lord, kahibulungan ka nga Diyos, katingalahan. O buot nimo kami nga makakita sa mga lihok, sa mga buhat o Diyos nga din, dili maagpas sa mong pangunahuna. Lord, ikaw magapanalangin ining living word, humay-humay, lapo-lapo, nga ang tanan, nga pag-equip at pasangkap sa church ni Pastor Kenneth, uban siya mga members, uban siya mga leaders, kaya din ikaw Ginoo, magatagbo sa pagkahamtong, labi na sa area, sa giving. Lord, even o God, silang gidaghanon, ika rin nasayod sa imong mga plano, na kining iglesia o God, mahimong at church, nga doon ay gitawag nga faithful
sa pag-worship ug faithful usab sa paghatag. Sa ilang ikapulo ingon man sa tanang bahin silang mga offerings. I-bless sila o Lord sa gitawag nga kahupong nga magagikan sa langitnon nga mga pagpanalangin. Dungog himaya og pagpasalamat kanimo ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Ug amen. So, karong Domingo ha ato ang communion o kuha lang tag element sa tubangan samtang nagkanta ka.
Sige, sige, mamalandong sa ta. Mangayo ta katakos sa pagselebrar sa kadaugan ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo sa iyang kamatayon nga naghatod ka nato sa kaluwasan sa tuang mga kalag pagpaambit sa kinabuhing way katapusan niini. Magampo ta amahan nga langit nun sa kadakong pribiliyo o Diyos sa paghimo nining buluhaton sa paghandom sa kamatayon para nga kami o Diyos matubos maluwas gikan sa gahom sa sala. Ug karon o Diyos imo kaming gipaambitan sa kinabuhi nga way katapusan ingon man nga sa among pagkinabuhi sa matag adlaw ang kabaghuan nga gikan sa balang espiritu among naikinabuhi sa tumang pagtuman sa imong kabubuton. Amahan kung sa may gitawag nga mga butang o buhat o gikan sa unahuna nga nakapahatag o pagmugna og sala sa mga kinabuhi amo kining hinulsulan uban o Dios kadin ang imong grasya ug kaluoy may makapahimo kanamong katakos sa pag-ambit nining simbolo sa tinapay ug bino nga mao ang imong sakripisyo kaniadto. Kining tanan ang mga pagahimo o Dios inubanan sa mong gugma, pagsalig o pagtahod diha kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ug amen. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. According to Paul, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread, and when he had giving thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Atong i-partake magsoon ang bread. Sunod ang wine. Daghang salamat o Dios sa kanunayon nimong pagtagbo sa imong mga panalangin ngani sa mga kinabuhi, sa mong pagsimba, sa mong panagtigom karon, ikaw o Dios, nagapanglibot ka namo pinagi sa mong presensya. Lord, ako mga pagampo, benediction sa akong mga tigsunan, diri sa living word humay-humay, lapu-lapu. Kaya ikaw amahan, ang imong kaalam, ang imong pag-amping kanila sa tibuok semana, ug ang pagpanalangin sa ilang pangabuhian, ingon man ang kabubuton ni Ginoong Jesucristo, nga dahil ang kaalam ug kahibalo sa pagsunod sa tanan nga mga pahimangno, ingon man ang kalinaw sa balaang Espiritu Santo, magauban kanila hangtod sa kahangturan, kanimo o Dios ang tanan nga himaya. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, amen o amen. May uto kaninyong tanan.